Sa loob ng isang apartment building, sinabi ni Matsushima Yuto sa kanyang tiyahin na ang engagement gift ay nagkakahalaga ng 1 milyong yen at may dagdag pang 120 para sa down payment ng apartment, kaya umabot na sa kabuuang 8 milyong yen ang kanyang inihandang pera. Ipinaliwanag pa niya na mula nang makilala niya si Masa noong high school, 11 taon na ang nakalipas, ay unti-unti na siyang nag-iipon at naghahanda para sa araw na ito. Ngunit kahit pilitin pa siya, wala na siyang maibibigay na karagdagang 1.6 milyong yen. Habang nakaupo sa sofa, galit namang sinabi ni Kawasaki Tamai, ang ina ni Kawasaki Masa, na hindi naman nila ibinebenta ang kanilang anak. Dagdag pa niya, ang pagpapakasal ng kanyang nag-iisang anak na babae ay nangangailangan ng sapat na katapatan, at sa kanilang pananaw, ipinapakita iyon sa pamamagitan ng pera. Samantala, habang naninigarilyo, sinabi ni Kawasaki Yoshio, ang stepfather ni Masa, na narinig niyang may apartment na naiwan ng ama ni Matsushima Yuto bilang mana at nasa magandang lokasyon pa ito malapit sa universidad. Iminungkahi niya na ibenta na lamang nila ang apartment upang makumplito ang hinihingi nilang halaga. Ngunit sinabi ni Matsushima Yuto na iyon na lamang ang natitirang alaala at naiwan ng kumpanya ng kanyang ama para sa kanya, kaya hindi niya ito kayang ibenta ng basta-basta. Sa narinig na iyon, galit na tumayo si Kawasaki Tamai at tinanong si Matsushima Yuto kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi pa niya na hindi naman talaga nito gustong ibenta ang apartment at gumagawa lamang ito ng dahilan. Agad namang pinigilan ni Kawasaki Masa ang kanyang ina at sinabing siya na ang bahala rito. Pagkatapos ay inaya niya si Matsushima Yuto na lumabas ng apartment upang makapag-usap silang dalawa. Agad silang nagtungo sa labas ng gusali upang makapag-usap ng sila-sila lang. Habang nakatayo sa labas ng building, sinabi ni Masa kay Matsushima Yuto na tama ang kanyang ina at tinanong kung hindi ba talaga nito kayang maghanap ng karagdagang 1.6 milyong yen. Idinagdag pa niya na kilala niya si Matsushima Yuto at naniniwala siyang makakahanap ito ng paraan. Ngunit ipinaalala ni Matsushima Yuto na alam naman nito ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niyang ang 8 milyong yen na naihanda niya ay sukdulan na ng kanyang kakayahan at wala na talaga siyang maibibigay pa. Sa narinig na iyon, seryosong sinabi ni Masa na kung talagang nais siyang pakasalan ni Matsushima Yuto, dapat ay maghanap ito ng paraan para makuha ang natitirang halaga. Iminungkahi pa niya na mangutang na lamang ito sa mga consumer finance companies. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Matsushima Yuto kundi ang pumayag. Sinabi niyang hahanap siya ng paraan upang makuha ang pera, ngunit humiling siya ng kaunting panahon. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya upang umalis. Ngunit bago tuluyang makalayo, sinabi niya kay Masa na kapag nakuha na niya ang pera ay agad silang magpapakasal. Ngunit sa halip na magpakita ng pag-aalala, sinabi lamang ni Masa na huwag nitong kalilimutan na responsibilidad nito ang lahat ng iyon at umaasa siyang matutupad ni Matsushima Yuto ang kanyang pangako. Makalipas ang ilang sandali, sumapit na ang tanghalian sa coffee shop. Habang kumakain si Matsushima Yuto, lumapit sa kanya ang isa niyang kasamahan at nagtanong kung iyon lang ba ang kanyang kakainin para sa lunch dahil masyado na siyang nagtitipid. Sa kalmadong tono, sinabi ni Matsushima Yuto na wala siyang magagawa dahil nangangailangan siya ng malaking halaga ng pera nitong mga nakaraang araw. Ngunit habang kumakain siya, bigla siyang natigilan nang makita si Masa na umiinom ng kape kasama ang kanyang kaibigan sa kabilang mesa. Narinig niyang tinanong ng kaibigan nito kung totoo bang magpapakasal na si Masa. Sa halip na sumagot ng maayos, sinabi ni Masa na kung manghihingi lamang ito ng pera ay huwag na itong umasa dahil wala siyang maibibigay. Agad namang sinabi ng kanyang kaibigan na puro pera na lamang ang laman ng isip nito at tinanong kung hindi ba anak ng isang mayamang landlord ang kanyang mapapangasawa. Naiinis na sinabi ni Masa na ang lalaking iyon ang pinakamasamang nakilala niya.
Ipinaliwanag pa niya na matapos silang magsama ng isang beses ay tuluyan ng nagbago ang ugali nito at binigyan lamang siya ng 100,000 yen bilang severance pay habang sinasabihan siyang huwag na siyang guluhin pa. Dagdag pa niya, ni hindi nga raw sapat ang ganoong halaga para sa isang maayos na pagkain. Sa narinig na iyon ng kanyang kaibigan, labis itong nagulat at agad na tinanong kung sino pala ang pakakasalan niya at kung hindi naman siguro si Matsushima Yuto iyon. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Masa na wala na siyang ibang pagpipilian dahil nalaman lamang niya 2 araw na ang nakalipas na buntis siya. Ipinaliwanag pa niya na kung hindi siya agad magpapakasal ay magiging magulo ang lahat. Dagdag pa niya, kapag naipanganak na niya ang bata ay maghahanap na lamang siya ng ibang lalaki at maaari pa siyang makahingi ng property settlement mula sa kanyang mapapangasawa. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Matsushima Yuto at napatayo na lamang sa kanyang kinauupuan dahil hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon. Ngunit nang mapansin siya ni Masa, hindi man lamang nito siya nakilala at tinawag pa siyang waiter. Sinabi pa nito na dalhan sila ng tubig at sinabihang napakawalang isip niya. Dagdag pa nito, talagang ganoon daw ang mga taong nagtatrabaho sa mga simpleng trabaho. Dahil hindi pa rin gumagalaw si Matsushima Yuto, galit siyang sinigawan ni Masa at sinabing magmadali ito at sumagot naman. Wala nang nagawa si Matsushima Yuto kundi sundin ang utos nito. Samantala, galit namang sinabi ni Masa na napakapangit ng restaurant na iyon at magsusumbong siya sa manager mamaya. Pagdating sa staff room, napaupo na lamang si Matsushima Yuto habang iniisip na niloloko lamang pala siya ni Masa sa simula pa lang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot at narinig ang boses sa kabilang linya na nagsasabing lilipat na sa Tokyo si Saki-chan para sa kanyang pag-aaral sa universidad at tinatanong kung maaari niya itong sunduin sa airport. Agad naman siyang pumayag at sinabing katatapos lamang ng kanyang part-time shift. Pagkatapos ng tawag, agad niyang hinubad ang kanyang apron at nagtungo sa banyo upang maligo. Habang naliligo, hindi niya mapigil ang masaktan sa mga nalaman niya at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na pera na lamang ba talaga ang mahalaga kay Masa. Ngunit bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng boses sa kanyang isipan. Sinabi ng system na umabot na sa sukdulan ang galit ng player. Upang maresolba ang problemang ito, binago niya ang pandaigdigang ekonomiya at ibinaba ang halaga ng pera sa 1 milyon na bahagi ng kasalukuyang halaga nito. Mula sa araw na iyon, ibabalik na ang paggamit ng senador at ren bilang currency units. Idinagdag pa ng system na ligtas na nakaimbak sa system vaults ang lahat ng assets ng player kaya hindi ito maaapektuhan ng pagbabagong nangyari. Bukod pa rito, magkakaroon din siya ng 10% interest rate sa kanyang assets, na may katumbas na 5,000 yen na interes kada araw. Sa narinig na iyon, agad na nagtaka si Matsushima Yuto at napatanong kung sino ang nagsasalita. Mabilis niyang kinuha ang kanyang tuwalya at napaisip kung nakakarinig na ba siya ng kung ano-ano dahil sa sobrang stress. Makalipas ang ilang sandali, nakapagbihis na siya at sumakay ng bus papuntang airport. Pagkasakay niya, magalang niyang tinanong ang driver kung magkano nga ba ulit ang one-way fare papuntang airport. Sa narinig na iyon ng driver at ng ibang pasahero, hindi nila napigil ang matawa. Natatawang sinabi ng driver na itabi na lamang niya ang kanyang biro para sa kanyang panaginip. Sinabi naman ng isang lalaking pasahero sa kanyang katabi na mas malabong may taong may dalang yen habang sumasakay ng bus kaysa manalo sa lottery. Tumatawang sumang-ayon naman ang isa pang pasahero at sinabing sa panahon ngayon, maswerte na ang isang tao kung kumita ito ng 2 senador sa loob ng 1 buwan. Sa narinig na iyon, lalong nagtaka si Matsushima Yuto at napaisip kung ano ba ang nangyayari sa mga taong iyon. Hindi ba't mahigit 1,000 yen lamang ang pamasahe papuntang airport? Bakit tila iniisip ng lahat na nababaliw na siya?
Habang nakatayo sa harap ng bus, muli niyang tinanong ang driver kung magkano ang pamasahe dahil siksikan na sa likuran at gusto na niyang makasakay agad. Ngunit bago pa makasagot ang driver, may isang lalaking naka-Amerikano na biglang sumingit at mayabang na sinabi na kahit ibenta pa niya ang kanyang katawan ay hindi siya kikita ng kahit isang yen. Sinabihan pa siya nito na tigilan na ang pagpapanggap na mayaman at huwag ng manggulo dahil hindi naman daw siya nagtatrabaho ng maayos at isa siyang istorbo sa iba. Dahil dito, agad na nagtaka si Matsushima Yuto at tinanong ang lalaki kung ano ba ang problema nito. Ipinaliwanag niyang nagtatanong lamang siya tungkol sa pamasahe at mayroon naman siyang hindi bababa sa 200 yen. Ngunit lalo lamang siyang pinagtawanan ng lalaki at sinabing hindi biro ang 200 yen at tila wala ito sa tamang pag-iisip. Sumang-ayon naman ang katabi nito at sinabing imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking halaga ang isang taong katulad ng kanyang pananamit. Buong kumpiyansa pang sinabi ng lalaking naka-Amerikano na mukhang napipilitan na ito na magsinungaling, kaya bilang awa ay siya na lamang ang sasagot sa pamasahe nito. Ipinagyabang pa nito na sumasakay lamang siya ng bus dahil nasa maintenance ang kanyang sasakyan at karaniwan siyang kumikita ng humigit kumulang 2 senador bilang sweldo. Sa mga narinig na iyon ni Matsushima Yuto, lalo lamang siyang naguluhan. Napalingon siya sa paligid at naisip na wala namang kamera, kaya mukhang hindi ito prank show. Maging ang bus driver ay nainip na at tinanong siya kung sasakay ba talaga siya o hindi, at kung nagbibiro lamang siya ay bumaba na lang. Dahil dito, agad na inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang barya at ipinakita ang 2 100 yen coin habang sinasabing, 200 yen ito, tama. 2 100 yen coins. Ngunit nang makita iyon ng mga pasahero, biglang nagliwanag ang kanilang mga mata. Napasigaw ang isang lalaki at sinabing hindi siya makapaniwala na mayroon talagang 100 yen coins ang lalaki. Sinabi naman ng isang babae na sa kinang at itsura pa lamang ng mga ito ay walang duda na tunay ang mga iyon. Samantala, namutla ang lalaking naka-Amerikano at nanginginig na sinabi na imposibleng mangyari iyon. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng 100 yen ang isang batang tulad ni Yuto. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Matsushima Yuto ang boses na narinig niya habang naliligo. Naisip niya na baka naging totoo ang sinabi ng system at talagang nabago nito ang mundo. Agad siyang humarap sa driver at magalang na nagtanong kung may panukli ba ito sakaling magbayad siya ng 100 yen. Ngunit sinabi ng driver na 10 won lamang ang pamasahe papuntang airport at wala siyang sapat na panukli para sa ganoong kalaking halaga. Sa narinig na iyon, agad na pinagpawisan si Matsushima Yuto sa sobrang pagkabigla. Naisip niya na kung ganoon, napakalaki na pala ng halaga ng 100 yen sa bagong mundong ito. Napatingin siya sa mga tao sa paligid at naisip na may masamang mangyayari kapag nalaman ng lahat ang mayroon siya, kaya mas mabuting magpanggap na wala siyang alam at umalis na lamang. Dahil dito, agad siyang bumaba ng bus upang maiwasang pagkaguluhan ng mga tao. Habang naglalakad, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang halaga ng pera. Sa kanyang nakita, nalaman niyang ang isang cellphone ay nagkakahalaga lamang ng isang senador, ang isang branded na bag ay nasa 17 senador, at ang isang Rolex watch ay humigit kumulang 1 yen. Sa mga impormasyong nabasa niya, agad niyang inilabas ang kanyang 10,000 yen bill at napaisip kung wala na ba itong halaga ngayon. Dahil dito, napagdesisyonan niyang magtungo muna sa bangko. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa bangko. Kumuha siya ng numero at matagal na naghintay bago tuluyang tawagin ang kanyang numero at papuntahin sa counter 3. Pagdating niya roon, magalang siyang binati ng babaeng staff at tinanong kung paano siya matutulungan. Kaagad namang sinabi ni Matsushima Yuto na nais niyang magdeposito ng pera. Tinanong siya ng babae kung magkano ang kanyang deposito. Habang hawak ang kanyang pera, kalmado niyang sinabi na deposito niya ang lahat ng dala niya, na nagkakahalaga ng 100,000 yen.
Dagdag pa niya, magpapaset up siya ng online banking at mobile payments. Sa sandaling marinig iyon ng babaeng staff, agad siyang natulala at nauutal na sinabi kay Matsushima Yuto na napakalaking halaga niyon at hindi niya kayang asikasuhin mag-isa ang ganoong transaksyon. Dahil dito, humingi siya ng paumanhin at sinabing tatawagan niya kaagad ang branch manager. Makalipas ang ilang sandali, sinuri na ng babaeng staff ang 100,000 yen ni Matsushima Yuto at napatunayan ng makina na tunay ang lahat ng perang ito. Habang hawak niya ang mga banknotes, napagtanto niyang tunay ang lahat ng perang kanyang hawak. Paliwanag ko lamang ng maikli, sa mundong ito, ang pangunahing currency units ay yen, senador, at rin. Ang 1,000 yen at 10,000 yen notes ay itinuturing na malalaking halaga kaya nilalagyan ang mga ito ng espesyal na anti-counterfeiting measures. Ang 1 yen ay katumbas ng 100 senador, habang ang 100 senador naman ay katumbas ng 1,000 rin. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na ang babaeng staff sa VIP room. Habang nakaupo si Matsushima Yuto, napansin niya ang pagdating nito kaya agad niya itong tinanong kung tapos na ba ang verification. Agad namang sinabi ng babae na nakumpirma na nila ang deposito na nagkakahalaga ng 100,000 yen. Habang hawak pa rin ang pera, tinanong niya si Matsushima Yuto kung nais ba nitong ideposito ang buong halaga. Agad namang sumang-ayon si Matsushima Yuto at sinabi na nais niyang ideposito ang buong halaga, ngunit mas mabuting magtira siya ng 3 yen para sa maliliit na gastusin. Sa narinig na iyon, agad na tumango ang babae at naisip na si Mr. Matsushima ay marahil tagapagmana ng isang malaking korporasyon. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki kasama si Masa. Agad na sinabi ni Masa sa kanyang matandang kasintahan na ginawa niya ang ipinagagawa nito at sinabi pa niyang inalok siya ng lalaking may wallet na pakasalan siya. Dagdag pa niya na isa na siyang may asawang babae at talagang nakatutuwa iyon. Agad namang natawa ang matandang kasintahan nito at hinawakan ang kanyang likuran habang sinasabing talagang may kakaibang saya sa pag-agaw sa babae ng ibang lalaki. Kalmado namang sinabi ni Matsushima Yuto kay Masa na hindi niya inakalang ganitong klase pala itong babae. Nagulat naman si Masa nang makita si Matsushima Yuto roon kaya agad niya itong tinanong kung bakit ito naroon. Dagdag pa niya na marahil ay naroon ito upang mag-apply ng loan. Kalmado namang ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na wala sa lugar ang sinasabi nito at wala siyang balak na pakasalan ito. Sa narinig na iyon, agad na nagalit si Masa at tinanong kung ano ba ang problema rito. Dagdag pa niya na wala namang masama kung ang isang kahangahangang babae tulad niya ay may asawa at kasintahan ng sabay. Sinabi rin niya na kung may oras itong magreklamo, mas mabuting magdala na lamang ito ng mas maraming pera. Agad na tumayo si Matsushima Yuto at sa kanyang kalmadong mukha, sinabi niyang isa talaga ito sa pinakamababang uri ng babae. Humingi rin siya ng paumanhin at sinabing dahil tapos na ang kanilang transaksyon ay aalis na siya. Agad namang sinabi ng babaeng staff na kung ayos lamang sa kanya, nais siyang personal na batiin ng branch manager. Aalis na sana si Matsushima Yuto ngunit agad siyang hinarangan ng matandang kasintahan ni Masa. Sinabi nito na sandali lamang at bago pa siya batiin ng branch manager, dapat muna siyang humingi ng tawad kay Masa dahil ininsulto niya ito. Sa seryosong mukha, tinanong ni Matsushima Yuto ang matanda kung sino ba ito. Dagdag pa niya na nakakadiri ang isang matandang kumikilos ng ganoon. Sinabi rin niya na kung nais nitong makipaglaban ay handa niya itong pagbigyan, ngunit makatitiyak itong ito rin ang magmamakaawang tigilan siya sa huli. Galit na itinuro ng matanda ang kanyang sarili at tinanong si Matsushima Yuto kung hindi ba nito kilala kung sino siya. Ipinagmalaki niyang siya ang presidente ng Tenryu Group at sinabi pa na napakalaki ng buwis na binabayaran niya taon-taon. Dagdag pa niya na kung gugustuhin niya, kaya niyang ipatigil agad ang lahat ng transaksyon ng bangkong iyon.
Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang lalaki at agad na tinanong ng isa kung ano ang nangyayari. Dahil sa matinding inis, sinabi ng matanda na tamang-tama ang kanilang pagdating dahil may isang taong hindi karapat-dapat na naroroon sa VIP room at inutusan silang palabasin ito. Ngunit kalmado lamang na sinabi ng isa sa mga lalaki na ang taong tinutukoy nito ay isa sa pinakaimportanteng VIP clients ng kanilang bangko. Sa narinig na iyon, agad na natigilan ang matanda at hindi makapaniwalang tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang bank manager na halatang hinihingal dahil sa pagmamadali. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Matsushima Yuto dahil pinaghintay niya ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Manager Bokatsu. Sinabi pa niya na dali-dali siyang bumalik dahil nais niya itong personal na batiin. Agad siyang lumapit kay Matsushima Yuto at nakipagkamay dito. Sinabi niya na dahil sa malaking halagang 100,000 yen na idineposito nito sa kanilang bangko, agad nila itong bibigyan ng Black Diamond Card. Dagdag pa niya na magkakaroon din ito ng 24 na oras VIP services. Agad namang nagpasalamat si Matsushima Yuto. Samantala, labis na pinagpawisan ng matanda sa kanyang narinig at hindi makapaniwalang mayroong taong kayang magdeposito ng 100,000 yen. Agad niyang sinabi kay Manager Bokatsu na imposible iyon at baka peke lamang ang perang dala ni Matsushima Yuto. Sumang-ayon naman si Masa at sinabing imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking halaga ang isang taong tulad ni Matsushima Yuto. Sa narinig na iyon, seryusong sinabi ni Manager Bokatsu na tinatanong ba nila ang integridad ng verification process ng kanilang bangko. Dagdag pa niya na paulit-ulit nilang iniinsulto ang isa sa kanilang pinakamahalagang kliyente kaya hindi niya iyon maaaring palampasin. Dahil dito, sinabi niyang kailangan nilang muling pag-isipan ang lahat ng magiging loan applications ng kumpanya ng matanda sa hinaharap. Sa narinig na iyon, agad na lumapit ang matanda kay Manager Bokatsu at nagmakaawang huwag nitong gawin iyon. Sinabi pa niya na kapag natigil ang kanilang mga loan, siguradong mababangkarote ang kanilang kumpanya. Agad namang lumapit si Masa kay Matsushima Yuto at lumuhad habang nagsusumamo. Sinabi niyang nagkamali siya at hindi niya dapat pinanagan ang matandang lalaki. Dagdag pa niya na si Yuto lamang ang tunay na mahal niya. Subalit agad na inalis ni Matsushima Yuto ang pagkakahawak ni Masa sa kanya. Sa kanyang kalmadong mukha, sinabi niya kay Manager Bokatsu na ipalabas na ang mga ito. Agad namang sumunod si Manager Bokatsu at inutusan ang kanyang mga tauhan na alisin kaagad ang dalawa. Walang pag-aalinlangang sinunod ng mga ito ang utos at agad nilang binuhat ang matanda palabas ng bangko. Habang binubuhat siya ng mga tauhan ng bangko, patuloy siyang nagmamakaawa kay Manager Bokatsu at sinabing kapag natigil ang kanilang mga loan, tuluyan ng babagsak ang kanilang kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Matsushima Yuto sa airport upang sunduin si Saki. Habang naglalakad, naisip niya na masyado siyang natagalan sa bangko at malamang ay matagal nang nakarating si Saki. Umaasa rin siyang hindi ito nainip at naglibot ng mag-isa. Habang patuloy siyang naglalakad, bigla siyang kinulbot mula sa likuran. Isang pamilyar na boses ang nagtanong kung gaano pa niya katagal balak paghintayin ang kanyang nakababatang kapatid. Agad na napalingon si Matsushima Yuto at masayang binati si Saki. Ngumiti naman si Saki at sinabi na malaki ang utang na loob nito sa kanya dahil sa matagal nitong pagpapahinti sa kanya. Agad namang napahawak si Matsushima Yuto sa kanyang buhok at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Ipinaliwanag niyang may ilang bagay lamang na nagpabagal sa kanya at bilang kabayaran ay ililibre niya ito. Sa narinig na iyon, masayang sinabi ni Saki na nais niyang kumain ng ice cream. Sa nakita niyang reaksyon ni Saki, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto na isipin na grabeng cute pa rin ni Saki tulad ng dati. Sinabi niya na dahil mainit ang panahon, mas mabuting uminom muna sila ng kahit ano. Dagdag pa niya na may store sa hindi kalayuan at wala pa namang ganoong tindahan malapit sa kanilang bahay.
Agad namang nagtaka si Saki sa kanyang sinabi ngunit ngumiti lamang ito at sinabing ayos lang dahil mahal ang bilihin sa airport at mas mabuting bumili na lamang sila sa labas. Habang naglalakad ang dalawa, hindi inaasahang may bumangga kay Matsushima Yuto. Ang taong nakabangga sa kanya ay si Shinji Yamada, isa sa mga kaklase ni Saki Matsushima. Kasama nito sina Shouta Furukawa at Tamaki Nito. Agad na sinabi ni Shinji na kung nais ni Matsushima Yuto na uminom ng kape sa Stara, siya na ang sasagot. Sinabi naman ni Shouta kay Saki na mukhang hindi naman kayang bumili ng kape ng lalaking kasama niya. Dagdag pa ni Tamaki na mukhang luma at mumurahin ang suot nito at ang isang tasa ng kape sa Stara ay nagkakahalaga ng 5 rin, kaya imposibleng mabili iyon ng isang taong tulad nito. Agad na tumingin si Matsushima Yuto kay Saki at tinanong kung kilala ba nito ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Saki na ngayon lamang niya nakilala ang mga ito at sinabi ng mga ito sa kanya na naging magkakaklase sila sa iisang universidad. Pagkatapos noon, niyakap niya ang braso ni Matsushima Yuto at sinabing umalis na sila at huwag na lamang pansinin ang mga iyon. Sa narinig na iyon, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto na sabihin na sa panahon ngayon ay marami pa ring estudyanteng umaasa lamang sa pera ng kanilang mga magulang ngunit sobra kung umasta. Mayabang namang sinabi ni Shinji na marahil ay wala pa itong pera kahit pambili ng tubig. Humarap naman si Tamaki kay Shinji at sinabing tigilan na nito ang pang-aasar dahil hindi sulit na makipag-usap sa mga ganoong tao. Dagdag pa niya na ayaw niyang madamay sa amoy ng kahirapan. Samantala, habang papalayo sina Matsushima Yuto at Saki, biglang lumitaw ang system notification sa harapan ni Matsushima Yuto. Nagbigay ang system ng isang bagong gawain at sinabing nakatanggap siya ng consumption task. Kailangan niyang gumastos ng 1 yen sa loob ng 2 oras. Bilang gantimpala, makakakuha siya ng physical enhancement. Sa nabasa niyang iyon, agad niyang kinuha ang 1 yen mula sa kanyang bulsa at habang inihahagis ito sa ere, naisip niyang perpekto ang tiyempo ng pagdating ng misyon na ito. Nakangiting sinabihan ni Tamaki si Shinji na huwag nang sayangin ang oras nila sa mga mahihirap at mas mabuti pang umalis na sila. Kasabay nito, inilabas pa niya ang kanyang dila at ipinahiwatig na tuyong-tuyo na ang kanyang lalamunan. Sa nakita ni Shinji, agad siyang namula at ipinaalam kay Tamaki na siya na ang bibili ng maiinom nito. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nagulat nang maraming tao ang nagsimulang magtakbuhan. Dahil may isang lalaking hindi sinasadyang nakadanggil sa kanya, galit niya itong pinagsabihan at tinanong kung saan ito nakatingin habang naglalakad. Sa gilid, napag-usapan ng 2 babae na narinig umano nila na libre ang lahat ng inumin sa Star ngayong araw. Bagamat hindi sila sigurado kung totoo ito, nagpasya silang pumunta at alamin. Sa narinig na iyon, hindi napigilan nina Shinji, Shouta, at Tamaki ang magulat. Agad na lumapit si Shinji sa isang tindera upang kumpirmahin kung totoo ngang libre ang lahat. Kinumpirma naman ng tindera na libre nga ang lahat ng produkto at ipinaliwanag na sasagutin ng isang customer ang lahat ng gastusin sa araw na iyon. Sabay turo niya kay Matsushima Yuto. Ipinaalam naman ni Matsushima Yuto sa lahat na dahil mainit ang panahon, malaya silang uminom hanggat gusto nila. Sa narinig na iyon, agad na nagpasalamat ang mga tao sa kanya. Pagkatapos, lumingon si Matsushima Yuto kay Saki at tinanong kung masarap ba ang kanyang iniinom. Ipinahiwatig naman ni Saki na medyo mapait ito. Hindi nagtagal, lumapit si Shinji kay Matsushima Yuto at tinanong kung ano ba talaga ang binabalak nito. Kalmado lamang siyang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang problema at kung nag-aalala ba ito na baka wala nang matira para sa kanya. Idinagdag pa niyang kung magpapasalamat lamang si Shinji, handa rin siyang bilhan ito ng maiinom. Ngunit naiinis na ipinahayag ni Shinji na hindi dapat umasta na parang mahalaga ang isang mahirap na tao dahil lamang sa ilang sentimo. Dagdag pa niya, hindi niya kailanman iinuman ng ganoong klaseng murang kape at para sa kanya, kahit mga aso sa ibang bansa ay hindi iinom ng ganoong uri ng inumin.
Pagkasabi niya noon, bigla siyang natigilan nang mapansin ang masasamang tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Tahimik lamang siyang tiningnan ni Matsushima Yuto at tinanong kung pinakikinggan ba nito ang kanyang sarili. Galit na itinuro ni Shinji si Matsushima Yuto at ipinahayag na hindi niya kailangan ng inuming ibinibigay ng isang mahirap na tao na hindi pa man lang nakakapunta sa ibang bansa. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ng mga taong nakarinig ang kanilang galit. Napagtanto nilang hindi lamang si Matsushima Yuto ang minamaliit ni Shinji, kundi maging silang lahat. Agad siyang nilapitan ng isang lalaki at pinagsabihan na mag-ingat sa kanyang pananalita, habang ang iba naman ay pinuna ang kanyang pagiging mayabang gayong wala naman siyang inilalabas na pera. Hindi nagtagal, nagsimulang pagbuhatan ng kamay ng mga tao si Shinji dahil sa kanyang asal. Habang nakahandusay siya sa sahig at patuloy na nakatatanggap ng mga suntok at sipa, desperado niyang tinawag si Shouta upang humingi ng tulong. Nang marinig ito ng isa sa mga tao, agad nitong tinanong sina Shouta at Tamaki kung kasama ba nila si Shinji. Sa takot na madamay, mabilis na itinanggi ng dalawa na may kaugnayan sila rito. Lumapit naman si Matsushima Yuto kay Shinji at ipinaunawa rito na huwag nitong isipin na kaya nitong mapalapit kay Saki gamit lamang ang kaunting pera. Pagkatapos noon, nagsimula ng maglakad sina Matsushima Yuto at Saki upang umalis sa lugar. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Saki na tanungin ang kanyang kuya kung ayos lang bang gumastos ito ng ganoon kalaki para lamang mamigay ng libreng inumin. Ngunit buong kumpiyansang ipinaalam ni Matsushima Yuto na para sa kanya, maliit na halaga lamang iyon at hinding-hindi niya hahayaang maliitin ng sinuman ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Saki ang mapangiti at napagtantong talagang napakagwapo at kahanga-hanga ng kanyang kuya na si Yuto. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na sila ng airport. Habang naglalakad, muling nagpakita ang system ni Matsushima Yuto at ipinaalam dito na natapos na niya ang mission at naibigay na ang kanyang reward. Sa nakita niyang iyon, napaisip si Matsushima Yuto na muntik na talaga siya, dahil hindi niya inaasahang kahit bilhin pa niya ang lahat ng benta ng store sa isang araw ay hindi pa rin ito aabot sa 1 yen. Habang hawak ang pill na ibinigay ng system, naisip niya na dahil sa investment ni Branch Manager Fujiwara, sa wakas ay natapos din niya ang mission. Matapos niyang lunukan ang pill, muling ipinaalam ng system na ang kanyang stamina ay nadagdagan at ngayon ay 3 beses na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong tao. Pagdating nila sa hintayan ng mga sasakyan, agad na tinanong ni Saki kung nasaan na ang taxi na kanilang tinawag. Agad namang inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone at tinanong si Saki kung ano ang plate number nito. Ngunit sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan dahilan upang mapahanga si Saki sa sobrang ganda nito. Nang ibaba ng driver ang bintana, agad nitong tinanong si Matsushima Yuto kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinaliwanag naman ni Matsushima Yuto kay Manager Yanagi na sinundo lamang niya ang kanyang kapatid at balak niya itong ihatid sa dormitoryo ng unibersidad. Agad namang tinanong ni Saki si Matsushima Yuto kung kilala nito ang babae. Sa narinig ni Manager Yanagi, agad nitong pinaalalahanan si Matsushima Yuto na mayroon itong mahalagang project presentation sa hapon. Dahil doon, saka lamang naalala ni Matsushima Yuto ang bagay na iyon kaya napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Napaisip siya na kahit hindi na siya naghihirap sa pera, ilang buwan din niyang pinaghirapan ang project na iyon. Agad namang sinabi ni Saki na huwag na siyang mag-alala sa kanya at unahin na lamang niya ang kanyang trabaho. Dagdag pa nito na sayang naman kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong makatrabaho ang isang magandang babae. Sa narinig na iyon, agad na tinanong ni Matsushima Yuto si Saki kung ano ba ang pinagsasabi nito at nilinaw na wala namang namamagitan sa kanila ni Manager Yanagi. Narinig naman iyon ni Manager Yanagi kaya agad nitong tinanong si Matsushima Yuto kung may sinabi ba ito. Dahil dito, mabilis na umiling si Matsushima Yuto at nagtanong na lamang kung maaari ba siyang sumakay sa sasakyan.
Sa kanyang isipan, naisip niya na matagal na rin siyang namroblema sa pera kaya kahit maliit lamang ang sahod, ayaw pa rin niyang basta pakawalan ang trabahong ito. Makalipas ang ilang sandali, nakasakay na sila sa sasakyan at nagsimula na rin ang kanilang biyahe. Habang nasa daan, pinaalalahanan ni Manager Yanagi si Matsushima Yuto na balikan muli ang mga materyales para sa presentation habang may oras pa siya. Ipinaalala rin ito na narito na ang kanyang kapatid kaya mas kakailanganin niya ng pera, at kapag naaprubahan ang project na iyon, makatatanggap siya ng bonus na aabot sa ilang daang yen. Habang nakatingin sa kanyang cellphone, sinabi ni Matsushima Yuto na alam naman niya iyon. Gayunpaman, pakiramdam niya ay para siyang nahuhulog sa mga pakulo ni Manager Yanagi, ngunit pagbubutihin pa rin niya ang kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ni Manager Yanagi ang kanyang hita dahilan upang mabitawan niya ang kanyang cellphone. Dahil dito, agad niya itong sinabihan na tumigil na sa pang-aasar at mag-focus na lamang sa pagmamaneho at tumingin sa daan. Ngunit ngumiti lamang si Manager Yanagi at sinabi na dapat pa nga siyang matuwa dahil siya mismo ang inaakit niya sa mga pakulo niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang kumpanya. Pagpasok pa lamang ni Matsushima Yuto sa loob, agad siyang sinalubong ni Ogata Kusok, ang bayaw ni Manager Kawai, at inutusan ang mga tao roon na itapon ang lahat ng gamit ni Matsushima Yuto. Dahil dito, agad na tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nila. Ipinaliwanag naman ni Ogata na wala na siyang pwesto sa Development Department dahil simula sa araw na iyon, siya na ang papalit sa kanya ayon mismo sa utos ni Manager Kawai. Sa seryosong mukha, sinabi ni Matsushima Yuto na isauli nito ang nararapat na sa kanya. Ngunit tila hindi ito nasiyahan at tinanong pa siya ni Ogata kung bakit niya naman iyon gagawin. Dagdag pa nito na mukhang gusto pa yata niyang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng suntukan. Kasunod noon, naghanda si Ogata na sampilan si Matsushima Yuto. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang kamay, mabilis itong nahawakan ni Matsushima Yuto at agad siyang binaluktot mula sa likuran dahilan upang mapasigaw si Ogata sa matinding sakit. Habang hawak ang kanyang braso, hindi mapigilan ni Ogata na magtaka kung kailan pa naging ganoon kalakas si Matsushima Yuto. Ngunit sa sandaling iyon, isang lalaki ang dumating at inutusan si Matsushima Yuto na bitawan ang kamay ni Ogata. Pagkatapos ay itinuro siya nito at ipinaalam na napagdesisyonan niyang ibigay na lamang kay Ogata ang presentation dahil sa tingin niya ay hindi sapat ang kakayahan ni Matsushima Yuto para rito. Sa narinig na iyon, galit na tinanong ni Matsushima Yuto kung kukunin ba nila ang project na siya mismo ang bumuo mula sa simula sa huling sandali. Naiinis namang sinabi ni Manager Kawai na kung may problema siya sa desisyong iyon, maaari na lamang siyang umalis sa kumpanya. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, may malakas na hamampas sa mesa. Ang taong iyon pala ay si Manager Yanagi. Agad nitong sinabi na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon dahil si Matsushima Yuto ang nagplano at bumuo ng project na iyon mula umpisa, at walang sinuman ang maaaring pumalit sa kanya. Agad na sinabihan ni Manager Kawai si Manager Yanagi na wala itong kinalaman sa usaping iyon. Ngunit seryosong sinabi ni Manager Yanagi na bilang isang company executive, wala itong karapatang magbigay ng direktang utos sa kanyang mga tauhan nang hindi dumadaan sa kanya. Idinagdag pa niya na kung mabaigo man ang presentasyon, handa ba itong akuan ang lahat ng responsibilidad. Sa narinig na iyon, sinabi na lamang ni Manager Kawai na malalaman din nila ang lahat sa tamang oras. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at nagsimulang umalis. Habang pinagmamasdan ni na Manager Yanagi at Matsushima Yuto ang kanyang pag-alis, sinabi ni Manager Yanagi kay Matsushima Yuto na huwag na muna itong mag-alala at mag-focus na lamang sila sa paghahanda para sa presentasyon. Pagkasabi nito, nagsimula na rin siyang maglakad. Habang pinagmamasdan siya ni Matsushima Yuto, napagtanto niyang mahigpit man si Manager Yanagi pagdating sa trabaho, mahusay naman itong magmalasakit at mag-alaga sa mga tao.
Makalipas ang ilang sandali, nagtungo na sila sa conference room. Pagkaraan ng presentasyon, ipinahayag ni Manager Yanagi sa lahat ng naruroon na iyon na ang pagtatapos ng kanilang presentasyon. Agad namang nagbigay ng thumbs up si Vice President Ota Akira, ang Vice President ng Hogitech. Pagkatapos noon, lumapit si Manager Yanagi kay Matsushima Yuto at masayang nakipag-appear dito dahil naging maayos ang kanilang presentasyon. Habang ginagawa iyon, bahagya siyang napalapit kay Matsushima Yuto dahilan upang mamula ito nang maramdaman ang dibdib ni Manager Yanagi sa kanyang likuran. Ipinahayag naman ni Vice President Ota Akira na kapag dumating na ang presidente ng kanilang kumpanya ay sa kanila pag-uusapan ang settlement ng utang. Sa narinig na iyon, agad na nagulat si Manager Yanagi at napatanong kung anong uri ng utang ang tinutukoy nito. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manager Kawai. Sinabi nito kay Manager Yanagi na may utang na umaabot sa ilang daang yen ang kumpanya at kung magpapatuloy ang sitwasyon ay hindi na nila kayang pasahuran ang kanilang mga empleyado. Bilang isa sa mga executive ng kumpanya, nais nitong malaman kung ano ang plano ni Manager Yanagi upang harapin ang problemang iyon. Nagtatakang tinanong ni Manager Yanagi si Manager Kawai kung anong utang ang sinasabi nito dahil wala namang ganoong nakatala sa financial records ng kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga salitang sinabi sa kanya noon nang ipagkatiwala sa kanya ang kumpanya. Sinabi noon sa kanya na nais nilang ipagkatiwala ang kumpanya sa isang talentadong tao tulad niya. Habang nakangiting masama at nakakrus ang mga braso, sinabi ni Manager Kawai na lubos siyang nalinlang ng mga retiradong matatandang iyon at ang lahat ng financial records na kanyang tinitingnan noon ay pawang peke lamang. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Manager Yanagi. Agad niyang napagtanto na maaaring mula pa sa simula ay balak na talaga siyang bitagin ng mga ito. Buong kumpiyansang sinabi ni Manager Kawai na eksakto niyang nahulog si Manager Yanagi sa kanilang patibong. Dahil sa matinding galit at pagkabigo, hindi napigilan ni Manager Yanagi ang mapaluha. Habang nanginginig sa galit, sinabi niyang ang kumpanyang iyon ay itinayo niya gamit ang kanyang dugo, pawis, at pagsisikap, at hindi niya matanggap ang ginawa ng mga ito sa kanya. Agad na lumapit si Manager Kawai kay Vice President Ota Akira at ipinaalam dito na nakapagtatag na sila ng bagong kumpanya at sila na ang pipirma ng kontrata sa Hogitech. Idinagdag pa niya na bibilhin ni President Kinoshita ng Hogitech ang kumpanyang iyon sa halagang 90 yen. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Manager Yanagi. Hindi siya makapaniwalang ibebenta ang kumpanya sa napakababang halaga at napagtanto niyang isa itong lantaran na pagsasamantala sa kanilang kahinaan. Mayabang namang sinabi ni Manager Kawai na kahit ang halagang 90 yen ay malamang na hindi kayang ilabas ni Manager Yanagi. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki at ipinaalam kay Manager Kawai na kara-rating lamang ni President Kinoshita ng Hogitech. Pagpasok nina President Kinoshita at Branch Manager Fujiwara sa conference room, agad silang sinalubong ni Manager Kawai at sinabing matagal na nila silang hinihintay. Ngunit hindi siya pinansin ni President Kinoshita at sa halip ay humarap kay Branch Manager Fujiwara. Sinabi nito na humihingi siya ng paumanhin dahil isinama pa niya ito sa ganoong bagay. Ngunit nais talaga niyang makilala ang taong bigla na lamang nagdeposito ng 100,000 yen sa bangko noong araw na iyon. Ipinaliwanag naman ni Branch Manager Fujiwara na isa ito sa kanilang VIP clients kaya hindi nila maaaring basta-basta ibahagi ang personal na impormasyon nito. Sumang-ayon naman si President Kinoshita, ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ni Branch Manager Fujiwara si Matsushima Yuto. Agad na tinanong ni Branch Manager Fujiwara si Matsushima Yuto kung ano ang ginagawa nito roon. Nagulat din si Matsushima Yuto nang makita si Branch Manager Fujiwara. Sa nakita nilang iyon, agad na napagtanto ni President Kinoshita na maaaring si Matsushima Yuto ang VIP client na tinutukoy nito.
Agad namang kinumpirma ni branch manager Fujiwara na si Matsushima Yuto nga ang taong hinahanap nila. Pagkarinig niyon, mabilis na lumapit si President Kinoshita kay Matsushima Yuto at nakipagkamay rito. Ipinakilala niya ang sarili bilang presidente ng Hog-E-Tech at sinabi niyang isang malaking karangalan para sa kanya ang makilala ito ng personal. Kalmado namang binati ni Matsushima Yuto si President Kinoshita. Sa nakita ni Manager Kawai, agad siyang namutla sa kaba. Hindi siya makapaniwala kaya tinanong niya si President Kinoshita kung nagkakamali ba ito dahil isa lamang janitor si Matsushima Yuto sa kanilang kumpanya. Sa narinig na iyon, agad siyang sinigawan ni President Kinoshita at sinabing isa itong hanggal. Ipinaliwanag niyang ang taong nasa harapan nila ay basta na lamang nagdeposito ng 100,000 yen sa bangko at isa itong tunay na mayaman. Dahil dito, lalong nabigla si Manager Kawai at hindi makapaniwalang may ganoong kalaking halaga si Matsushima Yuto. Pagkatapos noon, sinabi ni Matsushima Yuto kay President Kinoshita na narinig niya ang usapan tungkol sa pagbili ng kumpanya sa halagang 90 yen, ngunit wala naman ang pangalan nito sa Board of Directors kaya wala itong karapatang magdesisyon tungkol sa pagbebenta ng kumpanya. Agad namang humingi ng paumanhin si President Kinoshita at sinabi niyang imposibleng bilhin nila ang kumpanyang pagmamay-ari ni Matsushima Sama. Pagkatapos noon, sinabi ni President Kinoshita kay Branch Manager Fujiwara na kung ganoon ay sila na ang bahala sa utang ng kumpanya. Sa narinig na iyon, nagtatakang tinanong ni Matsushima Yuto si President Kinoshita kung ano ang ibig nitong sabihin. Habang pinapawisan sa tensyon ng sitwasyon, sinabi ni Manager Yanagi na may isa lamang siyang pabor na nais hingin. Buong kumpiyansang sinabi ni Matsushima Yuto na sangkot sina Manager Kawai at ang mga kasamahan nito sa paggawa ng mga peking financial records at sa ilegal na pagtatangkang ibenta ang kumpanya. Pagkasabi nito, itinuro niya si Manager Kawai at hiniling kay Branch Manager Fujiwara na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Agad namang sumang-ayon si Branch Manager Fujiwara at sinabing makikipagtulungan sila sa mga kinauukulang awtoridad upang masusing imbestigahan ang buong pangyayari. Sa narinig na iyon, agad na kinabahan si Manager Kawai. Habang nanginginig, pilit niyang sinabi na kasinungalingan ang lahat ng paratang laban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at inaresto si Manager Kawai. Hindi nagtagal, lumabas din sa pahayagan ang balita tungkol sa kanyang pagkakaaresto. Ayon sa ulat, inaresto ang isang empleyado dahil sa kasong embezzlement at pagkakasangkot sa paggawa ng mga peking financial records. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sina Matsushima Yuto at Manager Yanagi sa isang restaurant upang kumain. Habang nagsasali ng inumin sa kanilang mga baso, nagpasalamat si Manager Yanagi kay Matsushima Yuto sa lahat ng naitulong nito. Sinabi niyang nailigtas nito ang kumpanyang itinuturing niyang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay at labis niya itong pinahahalagahan. Dahil dito, niyaya niya si Matsushima Yuto na mag-toast kasama siya. Agad namang sumang-ayon si Matsushima Yuto at sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso. Pagkatapos ibaba ang kanyang baso, sinabi ni Matsushima Yuto na plano niyang ipagkatiwala kay Manager Yanagi ang pamumuno ng kumpanya mula noon. Gayunpaman, pinayuhan niya itong maging mas maingat sa hinaharap at huwag basta-basta magpapaloko. Habang namumula ang kanyang mukha dahil sa epekto ng alak, inamin ni Manager Yanagi na madali talaga siyang maniwala at malinlang ng ibang tao. Pagkatapos noon, tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at muling niyaya si Matsushima Yuto na mag-toast. Ngunit habang papalapit siya rito, hindi niya inaasahang matatapilok siya dahil sa kanyang pagkalasing. Agad naman siyang nasalo ni Matsushima Yuto at nag-aalalang tinanong kung ayos lamang siya. Napagtanto ni Manager Yanagi na tila na-sprain ang kanyang bukong-bukong kaya hiniling niya kay Matsushima Yuto na ihatid siya sa silid na nasa itaas. Habang nakatingin ng diretso kay Matsushima Yuto at namumula ang kanyang mukha,
sinabi niya rito na maaari siyang sumama ngunit kailangan nitong mangakong wala itong gagawing kakaiba. Agad naman siyang binuhat ni Matsushima Yuto at sinabing naiintindihan niya ang kanyang kahilingan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa silid ni Manager Yanagi. Maingat siyang ibinaba ni Matsushima Yuto sa kama at sinabi rito na bilang bagong presidente ng kumpanya, kailangan na niyang umalis at hayaan itong magpahinga. Pagkasabi noon, tumalikod na siya upang umalis, ngunit hindi niya inaasahang hihilahin siya pabalik ni Manager Yanagi gamit ang mga binti nito. Sa sumunod na sandali, mabilis na tumayo si Manager Yanagi at mahigpit na niyakap si Matsushima Yuto. Habang namumula ang kanyang mukha at nananatiling nakayakap dito, sinabi ni Manager Yanagi na sa pagkakataong iyon, si Matsushima Yuto naman ang nalinlang niya. Sa narinig na iyon, agad na inihiga ni Matsushima Yuto si Manager Yanagi sa kanyang kama. Sa sumunod na sandali, kapwa nila napagtanto ang damdaming matagal na nilang itinatago sa isa't isa, at nanatili silang magkasama habang tahimik na pinahahalagahan ang sandaling iyon. Kinabukasan, nagising ang dalawa at agad na bumangon si Matsushima Yuto. Habang nakaupo sa kama, hindi makapaniwalang sinabi ni Manager Yanagi na hindi niya inaasahang mahuhulog din siya sa sariling plano. Naiinis pa niyang idinagdag na hindi niya inaasahang magkakaroon ng ganoong kalakas na enerhiya si Matsushima Yuto, lalo na't tumagal ang kanilang pagsasama sa buong gabi. Sa narinig na iyon, napahawak na lamang si Matsushima Yuto sa kanyang buhok at napaisip na marahil ay kulang lamang talaga sa stamina si Manager Yanagi. Nahihiya rin niyang sinabi na si Manager Yanagi naman ang unang nang-akit sa kanya. Muli niyang naalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Habang nakahiga sa kama, mapang-akit na tinukso siya ni Manager Yanagi. Sinabihan siya nito na kung ganun na ba ang itsura ng mga kabataan ngayon. Hindi pa siya doon natapos dahil lalo pa niyang tinutukso si Yuto sa pamamagitan ng paglalabas ng kanyang dila at paggalaw ng kanyang mga daliri. Agad din niyang ipinatong ang kanyang mga hita sa hita ni Yuto dahilan upang magwala ang sabay nun, agad na nagsimula ang kanilang matamis na sandali. Agad na pamatong si Manager Yanagi kay Yuto at nagpatuloy ang kanilang masayang sandali. Habang nagpapatuloy silang dalawa, sinabi na dito ni Manager Yanagi na hindi na niya kaya pa magpatuloy. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik ang eksena sa kasalukuyan at tapos na rin si Yuto magbihis. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa harapan ni Matsushima Yuto ang kanyang system. Ipinaalam ng system na mayroon siyang bagong misyon. Kinakailangan niyang gumastos ng 50 pennies bago matapos ang araw kapalit ng isang random na gantimpala. Sa nabasa niyang iyon, hindi niya mapigil ang magtaka kung bakit random ang nakatakdang reward sa pagkakataong iyon. Pagkatapos noon, tumayo siya at tinanong si Manager Yanagi kung nais ba nitong dagdagan pa nila ang investment sa kumpanya. Habang inaayos ang kanyang buhok, agad itong tumanggi at sinabing hindi na iyon kinakailangan. Ipinaliwanag niyang maaaring naapektuhan ang kumpanya dahil sa insidente ni Manager Kawai, ngunit mabuti na rin at naalis na nila ang problema sa loob ng organisasyon. Dagdag pa niya na kumpiyansa siyang mabilis nilang maibabalik sa dati ang kumpanya at maiaangat pa ito sa mas mataas na antas, na siyang pinakamagandang paraan upang masaklian ang tiwala ng kanilang mga pangunahing shareholders. Pagkasabi nito, mabilis siyang lumapit kay Matsushima Yuto at binigyan ito ng isang magaan na halik. Ngunit sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang tuhod. Dahil dito, agad niyang sinisi si Matsushima Yuto sa kanyang kalagayan. Agad namang hinawakan ni Matsushima Yuto ang kanyang kamay at iminungkahing magpahinga na lamang siya sa araw na iyon. Ngunit tumanggi si Manager Yanagi at sinabing hindi siya maaaring lumiban dahil mayroon silang mahalagang meeting. Pagkatapos noon, pilit siyang tumayo kahit bahagyang nanghihina pa ang kanyang mga binti at buong kumpiyansang sinabing babangon siya sa sarili niyang kakayahan. Dahil dito, wala nang nagawa si Matsushima Yuto kundi hayaan siya. Pagkaalis ni Manager Yanagi,
Agad na napahikab si Matsushima Yuto dahil sa antok. Dahil dito, napagpasyahan niyang matulog muna muli. Ngunit bago pa man siya makatulog, biglang tumunog ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Agad niyang sinagot ang tawag at tinanong kung ano ang problema. Sa kabilang linya, agad na sinabi ni Yamaguchi na nasa ospital ang kanyang ina, dahilan upang mabigla si Matsushima Yuto. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Matsushima Yuto sa Musashi First Hospital. Pagpasok niya sa silid kung saan nakakonfine ang ina ni Yamaguchi, nadatnan niya itong nakahiga habang kasama ang kanyang kaibigan. Habang nanghihina, sinabi ng ina ni Yamaguchi na hindi pa siya kailanman nagkasakit ng ganoon at tila ngayon lamang bumigay ang kanyang katawan dahil sa matagal na pagod. Habang nagbabalat ng mansanas, sinabi ni Matsushima Yuto na marahil ay naipon lamang ang lahat ng pagod nito sa paglipas ng mga taon kaya hindi ito dapat gaanong mag-alala. Pagkatapos noon, humarap siya kay Yamaguchi at ipinaalala na noong sila ay mga estudyante pa, madalas siyang kumain sa bahay ng pamilya nito. Nakangiting sinabi naman ni Yamaguchi na hindi kailanman nagpigil si Matsushima Yuto sa tuwing kumakain ito sa kanilang bahay. Muling humarap si Matsushima Yuto sa ina ni Yamaguchi at iniabot dito ang binalatan niyang mansanas habang hinihikayat itong kumain. Habang pinagmamasdan si Matsushima Yuto, napaisip si Yamaguchi na ang totoo ay nais sana niyang humiram ng pambayad sa gastusin sa ospital. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang cellphone at nabasa ang balita tungkol kay Manager Kawai. Dahil dito, napagtanto niyang tila maraming problema sa kumpanya ni Matsushima Yuto at nagsisimula pa lamang mag-aral sa universidad ang nakababatang kapatid nito. Dahil doon, naisip niyang malabong makahingi siya ng tulong dito at kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang nurse kasama ang dalawang lalaki at ipinaalam na naroon na sila para sunduin ang pasyente sa room 42. Agad namang sinabi ng isa sa mga lalaki sa ina ni Yamaguchi na kinakailangan na nitong lumipat ng silid. Nagulat ang ina ni Yamaguchi sa kanyang narinig. Samantala, mabilis na hinarangan ni Yamaguchi ang dalawang lalaki at nagtatakang tinanong kung ano ang nangyayari. Nagmakaawa pa siya at ipinaalala na nangako siyang mababayaran ang gastusin sa ospital sa loob ng ilang araw, kaya hindi niya maintindihan kung bakit agad silang pinapaalis. Agad namang ipinaliwanag ng nurse na hindi iyon tungkol sa hindi nabayarang bayarin. Sinabi nitong may nagbayad na ng 1 yen para sa kanila ilang sandali pa lamang ang nakalilipas, kaya ililipat na nila ang pasyente sa VIP room. Kasabay nito, iniabot niya ang resibo ng bayad para sa VIP room. Sa narinig na iyon, nanlaki ang mga mata ni Yamaguchi dahil sa laki ng halaga. Hindi siya makapaniwala kaya muli niyang tinanong kung tama ba ang kanyang narinig na 1 yen ang ibinayad. Agad namang kinumpirma ng nurse ang kanyang sinabi at idinagdag na ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan ang siyang nagbayad ng halagang iyon. Dahil dito, lalo pang nagulat si Yamaguchi at napatingin kay Matsushima Yuto. Samantala, maingat na binuhat ng dalawang lalaki ang ina ni Yamaguchi upang ihatid ito sa bago nitong silid. Habang ginagawa iyon, masaya nilang sinabi na sila na mismo ang maghahatid dito sa VIP room. Tuwang-tuwa naman ang ina ni Yamaguchi sa mga nangyayari at hindi maitago ang kanyang kasiyahan habang hinihiling na ay lapit pa siya ng kaunti. Dahil dito, mabilis siyang dinala ng dalawang lalaki patungo sa kanyang bagong silid habang masaya nilang ipinapahayag na sisiguraduhin nilang magiging komportable ang kanyang paglipat. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa espesyal na silid ng ospital o VIP room. Matapos maihiga ng dalawang lalaki si Ms. Yamaguchi sa kanyang kama, masigla pa nilang sinabi na maaari niya silang tawagin anumang oras dahil naka-standby sila ng 24 na oras bawat araw. Tuwang-tuwa namang sumang-ayon si Ms. Yamaguchi sa kanilang sinabi. Habang nasa may pintuan sina Matsushima Yuto at Yamaguchi,
Nahihiyang tinanong ni Yamaguchi kung nananaginip lamang ba siya at hiniling kay Matsushima Yuto na kurotan o tapikin siya upang makasiguro. Agad namang sinunod ni Matsushima Yuto ang kahilingan nito, ngunit imbes na tapik ay binigyan niya ito ng malakas na suntok sa tiyan. Dahil dito, napahawak si Yamaguchi sa kanyang sikmura at nanginginig na sinabihan si Matsushima Yuto na dahan-dahan lamang. Sinabi naman ni Matsushima Yuto na iyon ang kaparusahan nito dahil itinago nito sa kanya ang tungkol sa gastusin sa ospital. Ipinaalala rin niyang matalik silang magkaibigan. Agad namang humingi ng paumanhin si Yamaguchi at inaming hindi niya dapat itinago ang bagay na iyon. Pagkatapos noon, hinawakan ni Matsushima Yuto ang kanyang balikat at sinabing huwag na itong mag-alala. Idinagdag pa niyang kung sakaling mawalan ito ng pera, maaari lamang itong lumapit sa kanya dahil ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang paggaling ng tiyahin nito. Dahil sa labis na pasasalamat, hindi napigilan ni Yamaguchi ang mapaluha habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay Matsushima Yuto. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang system notification ni Matsushima Yuto at ipinaalam na natapos na niya ang kanyang misyon. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng kakayahang tinatawag na, My Eyes Are a Ruler. Sa nakita niyang iyon, hindi niya mapigil ang mapaisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng naturang kakayahan. Samantala, sa katabing espesyal na silid ng ospital, isang dalaga ang nagtanong sa kanyang ama tungkol sa kalagayan nito habang nagsasalin ng tubig sa isang baso. Matapos ibigay ang tubig, muli niyang tinanong kung nais ba nitong ipatawag ang kanyang nakababatang kapatid. Ang dalagang iyon ay si Yamada Mika, isang estudyante sa Keisei University. Tinanggap ng kanyang ama ang baso ng tubig at habang marahang hinihimas ang kanyang ulo, sinabi nitong huwag na itong mag-alala dahil karaniwan na lamang ang kanyang kondisyon at napagod lamang siya sa mahabang biyahe. Ipinaliwanag din nito na ipinatawag niya si Mika dahil nais niyang ipagkatiwala rito ang pamamahala ng kanilang kumpanya. Kasabay nito, iniabot niya ang mga dokumento para sa kasalukuyang proyekto at ipinaliwanag na kung makukuha nila ang kontratang iyon, malaki ang maitutulong nito sa muling pagbangon ng kanilang negosyo. Dagdag pa niya na dahil mahusay na estudyante si Mika at naaayon ang proyekto sa kanyang kurso, naniniwala siyang kakayanin nito ang naturang responsibilidad. Agad namang kinuha ni Mika ang mga dokumento at maingat na binasa ang mga ito. Pagkatapos, sinabi niyang pag-iisipan niyang mabuti ang alok at hiniling sa kanyang ama na magpahinga na lamang. Habang nanghihina, nakiusap ang kanyang ama na huwag munang sabihin sa nakababatang kapatid nitong si Shinji ang tungkol sa sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na si Mika mula sa silid ng kanyang ama. Habang naglalakad at tumitingin sa kanyang relo, napaisip siya na kung bibilisan niya ang kanyang pag-alis ay marahil ay makakahabol pa siya sa kanyang klase. Ngunit hindi niya alam na napansin na pala siya ng isang matandang babae na may masamang balak. Habang pinagmamasdan siya, naisip ng matanda na mukhang nagmula si Mika sa isang mayamang pamilya. Agad itong lumapit sa kanyang direksyon at nang makalapit ay nagpanggap na nabangga siya ni Mika bago bumagsak sa sahig. Pagkatapos, hinawakan nito ang paa ni Mika at sinimulang sisihin siya. Nagulat naman si Mika at hindi makapaniwalang tinanong kung talagang nabangga niya ito. Sa pagkakataong iyon, isang lalaki ang biglang sumingit at sinabing nakita niya ang lahat at pinagbintangan si Mika na nagkukunwaring walang nangyari. Mabilis pa itong lumapit kay Mika at itinulak siya habang nagtatanong kung saang universidad ito nag-aaral at nagbabantang ipapaabot ang insidente sa paaralan nito. Dahil sa lakas ng pagkakatulak, nawala ng balanse si Mika at muntik nang bumagsak patalikod. Sa kabutihang palad, naroon si Matsushima Yuto at agad siyang nasalo. Nag-aalala itong sinabihan si Mika na mag-ingat at tinanong kung ayos lamang siya. Kinakabahan namang sumagot si Mika na mabuti naman siya at nagpasalamat sa pagtulong nito. Kasabay nito, muling lumitaw ang system notification ni Matsushima Yuto at ipinaalam na na-activate ang kakayahang, My Eyes Are a Ruler,
matapos niyang mapagmasdan ang isang tao sa loob ng ilang sandali. Sinabi din nito ang isang sukat na hindi niya alam kung saan nanggaling. Dahil sa biglaang paglitaw ng notification, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto na magtaka at isipin kung may mali ba sa kanyang system o kung mayroon pa itong mga kakayahang hindi niya lubos na nauunawaan. Ang alam lang niya ay mayroon lang na B o C sa babae ngunit hindi niya alam kung ano ang F-36. Muling kumapit ang matandang babae kay Mika at malakas na humingi ng tulong sa mga tao sa paligid, sinasabing nabangga siya at nasaktan. Sa narinig na iyon, kinakabahang inamin ni Mika na mabilis nga siyang naglalakad kaya posible umanong aksidente niyang nabangga ang matanda. Ngunit agad siyang pinigilan ni Matsushima Yuto at sinabing kapag inamin niya iyon, mahuhulog lamang siya sa bitag ng mga ito. Nagtaka naman si Mika dahil hindi niya agad naunawaan ang ibig sabihin ni Matsushima Yuto. Tumingin si Matsushima Yuto sa matandang babae at napaisip kung automatikong nag-a-activate ang kanyang kakayahan sa tuwing nagtutuon siya ng pansin sa isang bagay. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya kay Mika na noong halos 3 sentimetro na lamang ang pagitan ng kanilang mga katawan, kusa nang bumagsak pasulong ang matanda. Idinagdag pa niya na may mga taong may hawak ng kamera na nakapwesto 3 metro sa likuran ni Mika, 7 namang metro sa unahan, isa pa sa ikalawang palapag sa bahaging nasa 45 degree, at isa pa sa ika-4 na palapag na nakapwesto sa 70 degree, ayon kay Matsushima Yuto, perpekto ang pagkakapwesto ng mga ito upang makakuha ng kuha mula sa harapan at sa itaas. Sa narinig na iyon, agad na naunawaan ni Mika ang sitwasyon. Dagdag pa ni Matsushima Yuto na hinala lamang niya iyon, ngunit mukhang sanay na ang mga taong iyon sa ganoong uri ng panloloko. Dahil dito, tinanong niya si Mika kung may nagawa ba itong ikinagalit ng ibang tao kamakailan. Napaisip naman si Mika sa kanyang tanong. Pagkatapos noon, lumapit siya sa matandang babae at seryusong sinabi na bagamat humihingi siya ng paumanhin, sigurado siyang hindi niya ito nabangga. Habang nakaupo sa sahig, galit na itinuro siya ng matanda at sinabing may mga security camera naman sa ospital kaya hindi siya makakatakas sa katotohanan. Buong kumpiyansang sumang-ayon si Mika na suriin ang mga security camera, ngunit ipinaliwanag niyang hindi kayang ipakita ng ordinaryong footage ang eksaktong nangyari sa loob lamang ng ilang millisecond. Pagkatapos noon, umupo siya sa tabi ng matanda at ipinaliwanag na mayroon ng software na kayang mag-suri ng video footage sa sobrang bagal na bilis, hanggang sa ika-1,000 bahagi ng 1 segundo. Idinagdag pa niya na kapag ginamit nila iyon, tiyak na lalabas ang buong katotohanan. Sa narinig na iyon, agad na kinabahan ang matandang babae. Habang seryusong nakatingin dito, sinabi ni Mika na mahal ang naturang software. Ipinaliwanag niyang kung mapatutunayang siya ang may kasalanan, sasagutin niya ang lahat ng gastusin at kabayaran. Ngunit kung mapatunayang wala siyang kasalanan, ang matanda naman ang magbabayad sa halaga ng software at sa kaukulang danyos. Dahil sa mga sinabi ni Mika, agad na tumayo ang matandang babae at mabilis na tumakas kasama ang kanyang mga kasamahan habang sinasabing kailangan na nilang umatras. Sa nakita niyang iyon, agad na napagtanto ni Mika na sinusubukan lamang pala siyang lokohin at perahan ng mga ito. Sa pagtataka, tinanong siya ni Matsushima Yuto kung mayroon nga bang ganoong kahangahangang software. Nakangiting inamin ni Mika na kasinungalingan lamang iyon, ngunit sa tingin niya ay naging kapanipaniwala naman ang kanyang sinabi. Dahil dito, hindi napigilan ni Matsushima Yuto at Mika na matawa sa nangyari at sa paraan ng kanilang pagharap sa mga manloloko. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Mika ang kanyang sarili kay Matsushima Yuto at nagpasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Agad din namang nagpakilala si Matsushima Yuto. Matapos nilang makilala ang isa't isa, kumaway si Mika bilang pamamaalam. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Matsushima Yuto na nagmamadali siya dahil may klase pa siya, ngunit kung sakaling magkaroon ito ng oras, maaari siyang dalawin sa unibersidad anumang araw.
Pagkasabi noon, mabilis na umalis si Mika upang hindi mahuli sa kanyang klase. Samantala, habang pinagmamasdan siyang papalayo, napaisip si Matsushima kung bakit ganoon na lamang kadali para kay Mika na pagkatiwalaan siya kahit ngayon lamang sila nagkakilala. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at naisip na marahil ay wala naman talagang pagkakataong magkita silang muli. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang napatingin sa orasan at nabiglang mapagtantong 6:00 na pala ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na si Matsushima sa kanyang inuupahang apartment. Habang nakaupo sa sofa at hawak ang kanyang cellphone, tuwang-tuwa niyang naisip na mukhang magiging masaya ang panunood niya ng livestream ngayong araw. Pagpasok niya sa isang livestream, agad siyang nagulat dahil saktong nagsasagawa ng PK battle ang dalawang streamer. Ang naglalaban ay si Yukachi, isang sikat na dancer, at si Marinyan, isang game streamer. Sa kasalukuyang laban, malayong nangunguna si Yukachi na may 1,145,140 popularity points, samantalang si Marinyan ay mayroon lamang 19,172. Habang sumasayaw, sinabi ni Yukachi sa kanyang mga manunood na mahal niya ang lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Dahil dito, agad namang napuno ng komento ang kanyang livestream. May mga nagsasabing siya ang may pinakamagandang visuals, may mga humihiling na pakasalan niya sila, at may ilan ding nagsasabing napakaganda niya ngayong araw. Samantala, sa livestream ni Marinyan, hinikayat nito ang kanyang mga manunood na tulungan siyang manalo laban kay Yukachi. Mabilis ding napuno ng komento ang kanyang livestream. May mga nagsasabing napaka-cute niya, may mga nagsabing bumoto na sila para sa kanya, at mayroon ding naniniwalang siya lamang ang karapat-dapat na manalo. Habang papalapit ang pagtatapos ng PK battle, seryusong sinabi ni Yukachi na mukhang siya na naman ang magwawagi. Dahil game streamer si Marinyan, iminungkahi pa niya na gawing parusa rito ang paglalaro gamit lamang ang kanyang mga paa. Dahil dito, lalo pang naging aktibo ang kanyang mga tagahanga. May ilan pang nagsabing handa nilang gastusin ang kanilang buong allowance o kinita sa part-time job para lamang suportahan siya. Samantala, habang pinapanood ang livestream, ginamit ni Matsushima ang kanyang kakayahang, "My eyes are like a ruler," upang suriin si Yukachi. Pagkatapos noon, nag-iwan siya ng komento na bagamat mahahaba ang mga binti ni Yukachi, tila hindi tama ang proporsyon nito at mukhang may distortion pa sa mesa na nasa kanyang tabi. Sa nabasang komento, agad na nena si Yukachi at sinabing ganoon na talaga ang kanyang pangangatawan mula pa noong una siyang mag-stream. Tinanong pa niya kung unang beses ba nang nagkomento sa kanyang livestream at hiniling na itigil na ang mga negatibong komento. Hindi nagtagal, nagulat na lamang si Matsushima nang bigla siyang maban sa livestream ni Yukachi dahil sa kanyang sinabi. Pagkatapos noon, nagsimula ring magtanong ang ibang manunood kung totoo bang walang edit ang camera ni Yukachi. Gayunpaman, marami pa rin ang nagsasabing nakakainis ang mga basher at dapat agad na i-block ang mga ito. Agad namang tiniyak ni Yukachi sa kanyang mga manunood na wala silang dapat ikabahala dahil na-block na niya ang lahat ng tinuturing niyang basher. Dahil dito, automatikong nailabas si Matsushima sa livestream. Sa nakita niyang iyon, napakamot na lamang siya sa kanyang ulo at napaisip na tila hindi pala pinapayagang magbigay ng sariling opinyon sa livestream na iyon. Dahil dito, napagpasyahan niyang lumipat na lamang sa livestream ni Marinyan. Habang papalapit ang pagtatapos ng PK battle, desperado nang hinihikayat ni Marinyan ang kanyang mga manunood na tulungan siyang makahabol. Sa comment section, may isang level 6 user na nagsabing huwag silang susuko at patuloy lamang na lumaban. May isa namang level 23 user na nagsabing imposible na siyang manalo. Samantala, may isa pang manunood na nagsabing matagal na niyang pinakikinggan ang boses ni Marinyan. Sa sandaling iyon, biglang nagpadala si Matsushima ng 5 giant fairy gift sa livestream ni Marinyan. Dahil dito,
Parehong nabigla sina Yukachi at Marinyan, sapagkat ang bawat giant fairy ay nagkakahalaga ng 1 yen. Agad ding nag-ingay ang comment section ni Marinyan. Marami ang hindi makapaniwalang 5 giant fairy ang ipinadala ni Matsushima Yuto, habang ang iba naman ay nagpahayag ng paghanga at nagsabing napakagaling nito. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng laban dahil sa biglaang pagdating ng malaking suporta mula kay Matsushima Yuto. Sa nakita ng mga manunood, agad nilang napagtanto na tuluyan ng nabaligtad ang laban at isang napakalaking comeback ang nangyari. Sa sobrang tuwa ni Marinyan, agad siyang nagbigay ng heart symbol sa kanyang livestream bilang pasasalamat kay Matsushima Yuto sa malaking suportang ibinigay nito sa kanya. Samantala, natigilan naman si Yukachi sa kanyang nakita at hindi mapigil ang mapaisip kung si Yuto nga ba ang taong nakasagutan niya kanina sa kanyang livestream. Ngunit dahil papalapit na ang pagtatapos ng PK battle, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Habang nagpapakyut sa camera at pilit na pinananatili ang kanyang ngiti, nakiusap siya sa kanyang mga manunood na suportahan pa siya ng kaunti sa nalalabing oras ng laban. Ngunit sa mismong sandaling iyon, muling nagpadala si Matsushima Yuto ng 10 giant fairy gifts. Dahil dito, lalo pang nabigla ang mga manunood ni Marinyan. Hindi sila makapaniwalang muli na namang nagpadala si Matsushima Yuto ng napakalaking halaga para lamang suportahan ang kanilang idolo. Mabilis na napuno ng komento ang livestream. May mga nagsasabing hindi sila makapaniwalang nakapagpadala pa ito ng 10 giant fairy, habang ang iba naman ay nagsasabing imposible nang makahabol ang kabilang panig kung may ganoong kalaking supporter si Marinyan. Sa kabilang banda, lalo lamang napatulala si Yukachi sa kanyang nasaksihan at hindi na napigil ang mapamura sa sobrang pagkabigla. Samantala, masayang pumalakpak si Marinyan at sinabi na oras na para tanggapin ni Yukachi ang napagkasunduang penalty game. Sa sandaling iyon, ginamit ni Matsushima Yuto ang kanyang comment rights para sa lahat ng channels, isang espesyal na karapatang nakuha niya matapos mag-top up ng 1 yen. Pagkatapos noon, nag-iwan siya ng komento na hindi makakatulong ang pagbablock. Sa nakita niyang mga reaksyon ng mga manunood, hindi niya mapigil ang mapangiti. Marami ang nagsasabing nagkamali si Yukachi at hinihintay pa rin nila ang paghingi nito ng tawad. May ilan ding nagbibiro na kung hindi ito makarinig, baka kailangan na naman ni Yuto na magpadala ng isa pang giant fairy. Dahil dito, bahagyang yumuko si Yukachi sa harap ng camera at same time na humingi ng paumanhin kay Matsushima Yuto para sa kanyang naging asal kanina. Dagdag pa niya na tatanggapin na lamang niya ng tahimik ang kanyang penalty game. Hindi nagtagal, biglang nagulat si Matsushima Yuto nang makatanggap siya ng pribadong mensahe. Agad niyang binuksan ito at nakita na mula pala ito kay Marinyan. Sa mensahe nito, nagpasalamat muli si Marinyan sa napakalaking suportang natanggap niya. Inamin din niyang wala siyang maibibigay na kapalit sa laki ng tip na ibinigay sa kanya. Dagdag pa niya na kung hindi komportable si Matsushima Yuto sa nangyari, maaari naman niyang isauli ang lahat ng ipinadala nito. Sa nabasa niyang iyon, hindi mapigil ang mapaisip ni Matsushima Yuto kung pinaghihinalaan ba siya ng babae. Dahil dito, agad siyang nag-reply at sinabing ayos lamang iyon at hindi naman ganoon kalaking halaga para sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, lumabas sa screen ang lokasyon ni Matsushima Yuto na nasa Musashi District. Nang malaman iyon ni Marinyan, agad nitong sinabi na kung nakatira nga siya sa Musashi District, nais sana niya itong ilibre ng pagkain bilang pasasalamat. Maingat din niyang tinanong kung nais ba nitong makipagkita sa kanya. Sa nabasa niyang iyon, muli na namang napaisip si Matsushima Yuto. Hindi niya maiwasang isipin kung napagdiskitahan ba siya dahil lamang sa malaking halagang ginastos niya sa livestream. Gayunpaman, naisip din niya na normal lamang sa mga streamer na alagaan at pasayahin ang kanilang mga taga-suporta. Sa huli, napangiti na lamang siya at naisip na wala namang masama kung tatanggap siya ng libreng pagkain. Dahil dito,
Agad siyang nagpadala ng mensahe at sinabing wala siyang problema rito at hahayaan na lamang niya si Marian na pumili ng lugar ng kanilang pagkikita. Mapupunta ang eksena sa bahay ni Marian. Sa loob ng kanilang bahay, makikita ang napakaraming mamahaling bag na nakadisplay sa iba't ibang bahagi ng sala, na nagpapakitang hindi pangkaraniwan ang estado ng kanilang pamumuhay. Habang nakaupo sa sala at tahimik na umiinom ng alak, hindi napigilan ng ina ni Marian na magreklamo. Sinabi nitong kahit nasa bahay siya, tila pinababayaan na lamang siya ng kanyang anak at araw-araw na lang siyang nakikipag-usap sa sarili. Sa sandaling iyon, lumabas ng kanyang silid si Marian at agad na ipinaliwanag na trabaho rin ang pagli-livestream. Dagdag pa niya na pagkatapos naman ng kanyang stream ay agad siyang lumalabas upang samahan at makipagkwentuhan sa kanyang ina. Pagkasabi noon, mabilis siyang lumapit dito, umupo sa tabi nito, at mahigpit na niyakap ang kanyang ina habang nakangiting sinasabing hinding-hindi niya pababayaan ang pinakamamahal niyang ina. Habang hawak pa rin ang kanyang baso ng alak, sinabi ng kanyang ina na hindi naman kinakailangang magtrabaho ni Marian dahil sapat na ang ibinibigay niyang allowance buwan-buwan para rito. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napansin ng kanyang ina ang kwintas na suot niya. Agad niya itong tinanong kung saan niya nakuha ang kwintas, sapagkat isa itong mamahaling brand na nagkakahalaga ng 43 yen. Dagdag pa nito, imposibleng mabili iyon gamit lamang ang kinikita niya sa pagli-livestream. Ngumiti lamang si Marian at masayang ipinaliwanag na hindi naman siya nagli-livestream para sa pera, kundi dahil masaya siya sa ginagawa niya. Pagkatapos noon, ipinakita niya ang profile ni Matsushima Yuto sa kanyang ina at masiglang sinabi na may nakilala siyang isang napaka-interesanteng tao ngayong araw. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang ina habang ipinapaalala rito na maraming beses na niyang sinabi na malapit na siyang magkaroon ng arranged marriage sa anak ng Nanyo Trading Company. Dahil dito, hiniling niyang umiwas si Marian sa mga kakaibang relasyon. Agad namang sumimangot si Marian at sinabing wala pa naman siyang balak magpakasal sa ngayon. Hindi na nakipagtalo pa ang kanyang ina. Tumayo na lamang ito at sinabing maaari na lamang niyang kausapin ang kanyang ama pagdating ng tamang panahon. Samantala, sa ilalim ng maliwanag na kalangitan na puno ng mga bituin, makikitang naglalakad si Matsushima Yuto habang hawak ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Habang naglalakad, hindi niya mapigil ang isipin ang iba't ibang masasarap na pagkain sa isang izakaya na madalas niyang puntahan. Dahil dito, napagpasyahan niyang kumain na lamang ng grilled chicken at uminom ng kaunting alak upang maibsan ang kanyang pagod. Ngunit pagdating niya sa izakaya tayo, isang hindi inaasahang eksena ang bumungad sa kanya. Makikita ang isang lalaki na nakaluhod sa harap ng isang matandang babae habang desperadong nakikiusap na bigyan pa siya ng kaunting oras upang mabayaran ang kanyang renta. Ipinaliwanag pa nito na bumababa ang kanilang benta nitong mga nakaraang araw, ngunit nangakong babayaran niya ng buo ang kanyang pagkakautang. Gayunpaman, nanatiling mataray ang matandang babae habang nakapamiwang at nakatingin dito. Mahigpit nitong sinabi na hindi siya nagpapatakbo ng charity at kung hindi nito kayang magbayad ng renta, wala itong ibang pagpipilian kundi ang umalis sa lugar. Hindi lamang iyon, itinuro pa nito ang kusina at sinabing kung wala talagang maibabayad ang lalaki, kukunin na lamang nila ang lahat ng kagamitan nito bilang kabayaran. Sa narinig na iyon, agad na kinabahan ang may-ari ng izakaya at nagmamadaling nakiusap na huwag gawin iyon. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng matanda at agad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng maaaring dalhin. Dahil dito, halos magmakaawa na ang lalaki habang ipinaliliwanag na espesyal na order ang kanilang grill at nagkakahalaga ito ng ilang dosenang yen, samantalang 150 senador lamang ang kanyang hindi nababayarang renta. Subalit nanatiling walang pakialam ang mga tauhan ng matandang babae. Agad nila siyang itinulak palayo habang sinasabing tumabi na lamang siya dahil wala namang gaanong halaga ang mga kagamitan niyang iyon at dapat pa nga siyang magpasalamat na sila na mismo ang kukuha nito.
Pagkatapos noon, papasok na sana ang isa sa mga tauhan sa loob ng tindahan nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Agad siyang natigilan. Sinubukan niyang alisin ang pagkakahawak sa kanya, ngunit gaano man siya magpumiglas ay tila hindi man lang gumalaw ang kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Sa pagtataka, dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Matsushima Yuto. Kalmado lamang na tumingin si Matsushima Yuto sa matandang babae at tinanong kung siya ba ang may-ari ng inuupahang pwesto. Pagkatapos noon, direkta niyang itinanong kung magkano ba ang kailangang bayaran ng may-ari ng Izakaya Taiyo upang matapos na ang gulo. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, mataray na tiningnan siya ng matandang babae habang nakapamewang at nagtanong kung sino ba siya at bakit siya nakikialam sa usaping hindi naman niya dapat pinapakialaman. Agad na itinuro ng matandang babae si Matsushima Yuto at hindi makapaniwalang tinanong kung siya ba talaga ang magbabayad kapalit ng mga ito. Pagkatapos noon, muling naging masungit ang kanyang mukha at seryoso niyang ipinaliwanag na mababa lamang ang upa ng tindahan dahil sa kabutihang loob niyang pinayagan silang magnegosyo roon. Gayunpaman, idinagdag niyang nakatakda ng isailalim sa redevelopment ang lugar upang gawing commercial area kaya wala na siyang balak panatilihin ang dating halaga ng renta. Sa kalmadong tinig, ipinaliwanag naman ng tindero na simula nang ayanunsyo ang redevelopment ng lugar, paulit-ulit na lamang nitong itinataas ang renta sa bawat pagkakataon. Ngunit agad siyang pinatigil ng matandang babae at itinuro ang tatlong kalapit na establishmento. Ipinaliwanag niyang pagmamay-ari rin niya ang mga iyon at may malaking kumpanya na handang umupo ng tig-2 yen sa bawat isa. Habang pinakikinggan ang kanilang pag-uusap, tahimik na inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Pagkasagot ng tawag, agad niyang tinanong kung si Branch Manager Fujiwara nga ba ang nasa kabilang linya. Samantala, patuloy na nagsalita ang matandang babae at sinabing maaari pa niyang pag-isipan ang sitwasyon kung handa silang magbayad ng 80 senador hanggang 1 yen na renta bawat buwan. Ngunit hindi siya pinansin ni Matsushima Yuto. Sa halip, tinanong niya si Branch Manager Fujiwara kung kumpleto na ang lahat ng papeles. Matapos marinig ang sagot, nagpasalamat siya at saka ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, muli siyang humarap sa matandang babae at kalmadong ipinaalam na wala na siyang balak makipag-usap pa sa isang may-ari na katulad nito dahil pagmamay-ari na niya ang lugar. Hindi naman makapaniwala ang matandang babae at agad itong tumutol. Iginiit nitong nakapangalan sa kanya ang gusali at kahit gaano kalaking halaga pa ang ialok, hinding-hindi niya ito ibebenta. Pagkasabi noon, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon na ang lahat ng gamit sa loob ng tindahan. Sa narinig na iyon, mabilis na kumilos ang mga lalaki. Ngunit bago pa man sila makalapit, agad silang hinaranggan ni Matsushima Yuto. Sa sumunod na sandali, mabilis niyang pinabagsak ang mga ito, dahilan upang tumilapon sila at bumagsak sa malayo. Sa nakita niyang iyon, hindi napigilan ng matandang babae na kabahan. Hindi siya makapaniwalang kayang pabagsakin ng isang tao lamang ang lahat ng kanyang tauhan. Dahil dito, galit at takot na tinanong niya si Matsushima Yuto kung ano ang balak nitong gawin at nagbanta pa siyang tatawag ng pulis. Ngunit nanatiling kalmado si Matsushima Yuto habang ipinapaliwanag na kakakumpirma lamang niya na ang tanging karapatan ng matandang babae ay ang paggamit ng commercial property. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang construction vehicles sa lugar. Habang nakatapak sa isa sa mga lalaking nakahandusay sa lupa, buong kumpiyansang sinabi ni Matsushima Yuto na kabibili lamang niya ng buong lupain ng downtown area. Kasunod noon, bumaba ang mga construction workers at magalang na tinanong kung saan sila magsisimula. Dahil dito, nagsimulang manginig ang buong katawan ng matandang babae habang nagtatanong kung ano ba talaga ang kanilang balak gawin. Seryusong ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na kung gugustuhin niya, kaya niyang ipagiba ang buong lugar sa loob lamang ng maikling panahon. Dagdag pa niya na maaari rin niya itong pabayaan ng ilang buwan, at kapag nangyari iyon,
malamang ay wala nang magnanais umupa sa naturang lugar. Idinagdag pa niya na para sa kanya, ang ilang daang yen ay tila barya lamang. Sa narinig na iyon, lalo pang namutla ang matandang babae. Hindi niya mapigil ang mapaisip na tila nakabangga siya ng isang taong hindi niya dapat ginagalit. Dahil sa matinding takot, agad siyang lumuhod sa harap ni Matsushima Yuto at nagmakaawang patawarin siya. Habang nanginginig ang kanyang boses, inamin niyang sunod-sunod na nabigo ang kanyang mga investment nitong mga nakaraang taon at ang renta na lamang ng mga tindahan ang natitira niyang pinagkukunan ng kabuhayan. Sa seryosong mukha, tinanong siya ni Matsushima Yuto kung alam na ba nito ang nararapat niyang gawin. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, agad niyang ipinangakong kalahati na lamang ang magiging renta ng mga tindahan simula sa araw na iyon. Idinagdag pa niya na sasagutin na rin nila ang bayarin sa tubig at kuryente. Matagal siyang tinitigan ni Matsushima Yuto bago tuluyang sumang-ayon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang kanyang system, dahilan upang mapakunot ang kanyang noo. Ipinaalam ng system na nakakuha siya ng bonus na Mark of the Fool. Kasabay nito, inanunsyo rin ng system na na-activate na ang main scenario mission, kung saan kinakailangan niyang magtatag ng isang kumpanya at labanan ang Black Corporation. Ipinaliwanag din ng system na ang Mark of the Fool ay isang kagamitan na nagbibigay babala sa kanya sa tuwing may taong malapit na nagtatangkang lokohin siya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula ng ihawi ng tindero ang mga in-order na pagkain ni Matsushima Yuto. Hindi nagtagal, matapos maluto ang lahat ng inihaw, personal itong dinala ng tindero kay Matsushima Yuto. Habang papalapit, masaya nitong sinabi na sa gabing iyon ay para lamang kay Matsushima Yuto ang buong lugar at maaari itong kumain at uminom hanggat gusto nito. Labis din itong nagpasalamat dahil sa malaking tulong na naibigay ni Matsushima Yuto sa kanya ngayong gabing. Sa narinig na iyon, bahagyang napangiti si Matsushima Yuto at sinabi rito na huwag na siyang tawagin ng ganoon dahil balak niyang bumalik doon tuwing gabi upang kumain. Dagdag pa niya na isa siya sa mga humahanga sa lasa ng mga pagkain ng tindero. Masayang napatawa ang tindero at sinabing talagang marunong kumilala ng masarap na pagkain si Matsushima Yuto. Ipinagmalaki pa nito na ang kanilang espesyal na sarsa ay ipinapasa na sa kanilang pamilya sa loob ng maraming dekada at isa itong lihim na recipe. Idinagdag pa niya na ngayong wala na ang problema sa upa, mas pagbubutihin pa niya ang pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Makalipas ang ilang sandali, masarap nang kumakain si Matsushima Yuto ng kanyang mga inihaw nang bigla siyang napatigil sa narinig na pamilyar na boses. Sa bahagyang mapang-asar na tono, may nagsabing inimbitahan na siya ng isang milyonaryo ngunit yakitori pa rin ang pinili niyang kainin. Paglingon ni Matsushima Yuto, nakita niyang nakaupo na sa kanyang harapan si Manager Yanagi. Hindi nagtagal, napagtanto rin ni Manager Yanagi na napakasarap pala talaga ng mga inihaw sa lugar na iyon. Sa nakita niyang reaksyon, hindi napigilan ni Matsushima Yuto na mapangiti. Napaisip pa siya na kung sasabihin niyang bilyon-bilyong halaga ang katumbas ng yakitori na iyon, tiyak na hindi siya paniniwalaan ni Manager Yanagi. Kasabay nito, naalala niya ang kanyang pangunahing misyon na protektahan ang mga taong madaling malinlang. Dahil dito, bahagya siyang lumapit kay Manager Yanagi habang iniisip na wala naman siyang naaamoy na anumang senyales ng panloloko sa paligid. Sa ginawa niyang iyon, agad siyang pinagsabihan ni Manager Yanagi at sinabing nasa labas sila at maraming tao sa paligid kaya dapat na siyang tumigil. Ngunit pagkatapos sabihin iyon, bahagya siyang lumapit at pabulong na sinabi na kung gusto talaga ni Matsushima Yuto ang kanyang pabango, maaari naman niya itong amuyin pag-uwi nila. Bahagyang natigilan si Matsushima Yuto bago seryosong sinabi na ang tunay na dahilan kung bakit niya ito inimbitahan ay dahil nais niyang magtayo ng bagong kumpanya. Ipinaliwanag niyang kailangan niya ng tulong sa pagpili ng lokasyon ng opisina at sa paghahanda ng lahat ng kinakailangang bagay para rito. Habang hawak ang kanyang baso ng alak,
Nagtatakang sinabi ni Manager Yanagi na kung ganoon ay para siyang magiging sekretarya nito. Agad naman niyang sinabing wala siyang problema roon, ngunit kailangan muna nilang malaman kung anong uri ng negosyo ang itatayo dahil dito nakasalalay ang lokasyon at iba pang detalye. Habang nagsasali ng alak sa kanilang mga baso, ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na hindi pa niya ganap na napagpapasyahan ang lahat, ngunit malaki ang posibilidad na isa itong investment company. Dagdag pa niya na nais niyang ilagay ang headquarters sa pinakamagandang lokasyon na maaari nilang makuha. Sa sandaling iyon, napaisip si Matsushima Yuto na kung sakaling magkaroon ng problema si Manager Yanagi habang inaasikaso nila ang pagbili ng gusali para sa headquarters at matulungan niya ito, posible siyang makatanggap ng bonus mula sa system. Sa kabilang banda, agad namang naging interesado si Manager Yanagi at masiglang sinabing marami na siyang karanasan dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa kasalukuyan nilang kumpanya. Buong kumpiyansa pa niyang idinagdag na hahanapan niya si Matsushima Yuto ng perpektong lokasyon para sa bagong kumpanya nito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Matsushima Yuto na huwag magsayang ng pera dahil lalo pang magiging magastos ang mga susunod nilang plano. Pagkatapos noon, sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso at nag-toast. Hindi nagtagal, tinawag ni Manager Yanagi ang tindero at nag-order pa ng takeaway skewers. Dahil dito, napatanong si Matsushima Yuto kung bakit pa siya nagpapabalot ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, natapos na silang kumain at tuluyan nang umalis sa lugar. Habang nakatayo sila sa gilid ng kalsada, bahagyang namula si Manager Yanagi dahil sa epekto ng alak at sinabing matagal na siyang nagsisikap para sa kumpanya ni Matsushima Yuto, ngunit sa kabila noon ay nakikipagkita pa rin ito sa ibang mga babae. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis niyang inilapit ang kanyang mukha at binigyan si Matsushima Yuto ng isang matamis na halik. Bahagyang natigilan si Matsushima Yuto at agad na itinangging may iba siyang babae. Ngunit sinabi ni Manager Yanagi na naaamoy niya ang pabango ng ibang babae sa katawan nito at hindi siya kayang lokohin ni Matsushima Yuto. Sa mas mahinang tinig, sinabi pa niya na wala naman siyang hinihiling na marami. Ang nais lamang niya ay tawagan siya ni Matsushima Yuto sa tuwing kakailanganin siya nito, at siya na ang baalang mag-alaga rito. Sa narinig na iyon, agad namang pumayag si Matsushima Yuto. Pagkatapos noon, nagsimulan na silang maglakad. Habang naglalakad, masaya pang sinabi ni Manager Yanagi na mas mabuting magmadali na silang pumunta sa kanyang bahay. Ngunit habang magkasama silang naglalakad, hindi nila napansin na may isang kahinahinalang tao na palihim na sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa sandaling iyon, biglang nag-activate ang skill ni Matsushima Yuto na, "My eyes are like a ruler," dahilan upang bahagya siyang mabigla. Agad siyang napalingon sa kanyang likuran at napansin ang isang taong patuloy na nakasunod sa kanila habang pinananatili ang distansya nito.